Ganitong klase din ba ang battery ng sasakyan mo? Kung parehas tayo ng battery, baka sakaling makatulong ang video na to para may idea ka lang tungkol sa battery ng sasakyan mo. So sana panoorin mo ang video na to, umpisa na natin, let's go! Welcome back to my channel, Battery PH. Itong battery na to, nakakabit siya sa Toyota Hilux. Ang brand nito, FB, made in Thailand. Ang battery type na to, nakalubog yung battery terminal niya. Kung tawagin nga ng iba to, special type battery. Kung ikukumpara kasi sa dating battery ng mga Hilux, yung mga 3SM, mas mataas po yun. Hindi kagaya nito, pandak siya o mababa yung pinaka itsura niya. Itong battery terminal niya nakalubog. Sa mga naka-Toyota Hilux po na 2016 model pataas, ganitong klaseng battery na po yung nakakabit. Yung mababa yung battery terminal niya nakalubog, kagaya nitong nasa video. Ngayon po kapag bumili kasi kayo ng Hilux, ganito yung kinakabit nilang brand ng battery sa kasa, FB na brand. Sa mga naka-Toyota Fortuner naman, GS na brand naman yung kinakabit nila doon. So magkaiba mga guys. Siya nga pala, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ako po ay mayroong sariling battery shop. Tapos gumagawa ako ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan. I-follow nyo rin po ako sa aking Facebook page account. Okay, based po kasi sa aking experience, yung mga customer ko naka Toyota Hilux, ganito po yung battery size na nakakabit sa kanila. At kung mapapansin ko, kapag nagpapalit sila ng bagong battery, halimbawa yung Toyota Hilux nila galing kasa, umaabot lang guys ng 1 taon at kalahati, nasisira na po yung battery na ganito. So wag po kayong magtaka, siguro talagang ganun lang po yung lifespan na itong battery. So disclaimer lang po, depende pa rin yan sa paggamit ng sasakyan. Meron kasing iba na umaabot din talaga ng 2 taon mahigit kung madalang lang gamitin yung sasakyan nila. Bali pinagpalitan nga pala to kanina ng customer ko. So ayan, okay na may level ng tubig niya mga guys. Naka 1 year lang din to mahigit. Sabi niya gumagana pa naman daw yung busina tsaka yung ilaw sa dashboard. Tara check natin. Ito po yung ginagamit kong battery tester dito. Battery analyzer siya. Ayan yung brand niya. Sabi kasi ni sir, gumagana pa daw yung busina niya tsaka yung ilaw sa dashboard. So okay pa naman yung voltage ng battery na ito eh. Tara pakita ko sa inyo mga guys. Sa pag-check ng battery, tap nyo lang sa positive and negative terminal ng baterya. Kahit ano namang mauna dyan, okay lang. Ito po kasing battery ni sir, meron pa siyang voltage, nasa 12.7 volts pa siya. Ayan guys oh. Normal lang nagagana pa po yung busina ng sasakyan natin dyan. Tsaka yung mga ilaw kasi 12 volts lang naman yung gumaganang ilaw doon. Pagdating naman po sa starter ng sasakyan, kailangan po talaga malakas yung kuryente ng battery. So siguro itong battery ni sir, mahina na po yung kuryente niya. Tara check natin para mapakita ko po sa inyo yung CCA na tinatawag. Ang ibig sabihin po ng CCA, ito po yung cold cranking amps. Sa pagkakaalam ko kapag mga diesel engine, dapat ang CCA ng battery nasa 600 pataas para mapaikot niya ng mabilis yung starter. Sa mga diesel engine po, kapag yung CCA ay nasa 450 na lang pababa, mahina na po yun. Hindi na po niya kayang mag-crank ng starter. Okay, tingnan natin ito. Ayan guys yung CCA, 130 na lang. Ang kagandaan sa mga battery analyzer, makikita mo na siya kung ilang percent na lang yung health niya. Dito nakalagay 6% na lang yung health. At dito naman sa charge niya, 94%. Nasa 12.7 yung voltage niya. So full charge naman yung battery. Kaya napapagana niya yung busina at saka yung mga ilaw. Nabanggit ko kanina na kapag diesel engine, dapat nasa 600 pataas ang CCA ng battery. So kaya naman pala hindi na makapagpa-start itong battery ni sir. Nasa 130 CCA na lang itong battery. Sabi nga pala ng mga customer ko, yung mga naka-experience ng ganitong klaseng battery, yung sasakyan nila, hindi nagparamdam na mahina na yung battery. Bigla na lang pong ayaw nang mag-start ng sasakyan. Kung sakali pong ganitong klaseng battery yung ginagamit mo at nasa 1 taon na rin mahigit, pwede mong ipacheck yan sa mga battery center para malaman mo kung ilan pa yung actual CCA niya. Mahirap kasing abutan tayo sa daan lalo na kung gabi. Meron namang mga battery shop na pre-battery check-up. So mas maganda kung meron silang pang-scan ng battery analyzer o yung kagaya ng ginamit ko kanina. Kahit hindi naman ganong model, basta battery analyzer. Okay guys, maraming salamat po.
Kung nakatulong ang video na to sa'yo, please like and subscribe. Follow mo na rin ako sa aking Facebook page. Meron nga rin pala akong TikTok account, Battery PH. Yun lang, maraming salamat po. Sana nakatulong.